Isang linggo na ang lumipas. Isang linggo ng katahimikan. Isang linggo ng takot. Sa loob ng atik, halos hindi na gumagalaw ang oras. Si Marco, ang ama, ay nakaupo malapit sa maliit na bintana. Mula roon, tanaw niya ang sirang kalsada, mga abandonadong sasakyan, mga bakas ng dugo. Paminsan-minsan, may dumadaan na anino, mabagal, paika-ika, mga patay na hindi na marunong mamatay. Sa likod niya, yakap ni Lena ang kanyang asawa, ang kanilang anak na si Ellie. Payat na ang bata, nanghihina. Isang lata na lang ang sardinas ang natitira, 2 pirasong biskwit, at kalahating bote ng tubig. Wala nang bukas kung hindi gagalaw si Marco. Marco, mahinang sabi ni Lena. Hindi nakakayanin ni Ellie. Tumingin si Marco sa anak niya. Namumutla. Bitak-bitak ang labi. Babalik ako, sabi niya. Kukuha ko ng pagkain. Napatayo si Lena. Huwag, delikado. Mas delikado kung maghihintay tayo. Tahimik si Ellie, pero mahigpit ang hawak niya sa damit ng ama niya. Papa, babalik ka. Lumuhod si Marco. Hinding-hindi kita iiwan. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa atik. Bitbit ang isang lumang backpack at isang patalim sa kusina. Tahimik ang bahay. Bawat hakbang, pinipigilan ang hinina. Pagbukas ng pinto, humampas ang amoy ng nabubulok na laman at dugo. Naglakad siya palayo sa bahay. Dumidikit sa pader. Umiilag sa liwanag. May convenience store 2 kanto lang ang layo. Kung swerte, baka may nakira pa. Sa bawat hakbang, may naririnig siyang ungol. May mga paa na kinaladkad sa semento. Isang zombie ang dumaan sa harap niya. Wala nang kalahati ang mukha nito. Huminto si Marco. Hindi huminga. Lumampas ang nilalang. Di siya makapaniwala sa nangyari at di niya rin alam ang dahilan kung bakit siya nakaligtas. Pero di na niya ito ganong iniisip dahil mas mahalaga ang misyon niya. Nang makasiguradong wala na ang zombie, ay saka lang siya gumalaw ulit. Narating niya ang convenience store. Basag ang mga salamin. Bukas ang pinto. Madilim sa loob. Pumasok siya. Mabagal. Maingat. May mga bakanteng estante. May mga latang nakakalat sa sahig. Kinuha niya ang lahat ng mapapakinabangan. Delata, instant noodles, tubig. Nang biglang, may kumaluskos. May gumalaw sa likod ng counter. Itinaas niya ang patalim. Handang lumaban. Please, huwag. Boses ng babae. Isang dalaga ang lumabas. Payat. Madungis. May sugat sa braso. Hindi ako zombie. 1 linggo na akong nagtatago dito. Nag-freeze si Marco. Kung isasama niya ito, mas kaunti ang pagkain para sa pamilya niya. Kung iiwan niya, alam niya ang mangyayari. Anong pangalan mo? Tanong niya. Maya, sagot ng babae. Mag-isa na lang ako. Napapitit si Marco. Naalala niya si Lena. Naalala niya si Ellie. Kung sila ang malalagay sa sitwasyong ito, sana may tumulong din sa kanila. Sumama ka, sabi niya kay Maya. Pero tahimik. Naluha si Maya. Oo. Paglabas nila ng store, mas marami na ang zombie sa daan. Parang may naaamoy. Dumaan sila sa likod ng mga sasakyan. Yumuko. Gumapang. May isang zombie na biglang lumingon. Ungol. Tumakbo sila. Sumabit si Maya. Nadapa. May zombie na papalapit. Sinaksak ni Marco ang ulo nito. 1 beses, 2 beses. Nagkalat ang dugo sa mukha niya.
Hingal. Takot. Bilis! Sigaw niya. Halos tanaw na ang bahay, pero may grupo ng zombie sa tapat. Parang naghihintay. Pumasok sila sa katabing bahay, umakyat sa ikalawang palapag. May umakyat na zombie sa hagdan. Isinara ni Marco ang pinto. Tinulak ang kabinet. Umuuga ang pinto. Palakas ng palakas. May nakita siyang bintana. Tumalong siya palabas. Sumunod si Maya. Gumulong sila sa damuhan. Masakit, pero buhay. Sa wakas, narating nila ang bahay. Umakyat sila sa atik. Isinara ang pinto. Yakap ni Lena si Marco. Napaluha nang makita ang pagkain. Napatingin si Maya. Sino siya? Kasama na natin, sagot ni Marco. Tahimik ang atik, pero alam nilang hindi ito magtatagal. Sa labas, patuloy ang ungol ng mga gutom na nilalang. At sa loob, mas dumarami ang bibig na kailangang pakainin. Gaano kaya ito magtatagal? Tama kaya ang naging desisyon ni Marco sa pagkupkop kay Maya?